We thank the Lord for giving us an intercessor in the person of Jesus. But it also reminds us, my dear brothers and sisters, that we too, because of our baptism, can be, in the name of Jesus, intercessors for each other. So anong ibig ko sabihin? Oo, si Jesus ang namamagitan sa atin sa Diyos. Pero tayo din naman ay pwedeng mamagitan at manalangin, hindi para sa ating mga sariling pangangailangan, kundi maging sa pangangailangan ng ibang tao. Paminsan-minsan, sasabihin ninyo sa akin, Father, ipagdasal mo naman ako kasi kukuha ako ng board exam. You ask me to intercede for you. I can do it. I should do it. O kaya, sasabihin ninyo sa inyong kaibigan, Oy, isama mo nga sa panalangin yung nanay ko ha, kasi nasa ospital ngayon eh. You can do it. You should do it. To pray not only for yourselves, not only for your needs, but to pray for the needs of others. Nang sa ganon, naiisip natin na, hindi lang pala dapat yung kailangan ko ang dapat kong ipagdasal. Dapat din ipagdasal ko ang pangangailangan ng aking kapwa. You know, in every Mass, we have the prayer of the faithful. Yung panalangin ng bayan. Pagkatapos ko, isusunod natin yon. Pagkatapos ng aking homily, isusunod natin ang panalangin ng bayan. That is our work of intercession. Nagdarasal tayo hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa pangangailangan ng iba. Kaya seryosohin ninyo, kapag may nakiusap sa iyo, ipagdasal mo nga ako o ipagdasal mo nga yung aking kahilingan, seryosohin ninyo yon. Pray for them. Pray for the intentions of others. Because like Jesus, we are intercessors to Jesus. At alam nyo, ang isang dapat nating ipagdasal ay ang bayan natin. Ipagdasal natin ang ating bansa. Nanawa ay bigyan tayo ng mga politiko na ang iisipin ay hindi ang sarili, kundi ang bayan. Let us pray for our country. And let us pray that as citizens of the Philippines, we may express our being Filipinos with our own dedication for justice, for truth, for peace. Amen.